ganun din siya. So ito po yung unang yugto na mga pasabog ni Vice President Sara Duterte. At may mga iba pa tayong malalaman. Sa mga nalalaman or nahuli pala ni BP Sara itong si BBM na talagang hinihila siya pababa. At may mga ebidensya talagang hawak si Pangulong Sara Duterte. Uy, Pangulo. Si BP Sara Duterte laban sa mga demonyo sa gobyerno natin. Yan yung mga abangan natin din. No? Lahat ng kawalangyaan ni Marcos Jr. at Martin Romualdez, eto, ibinulgar na ho ni Vice President Sara Duterte. At grabe itong mga pasabog na nilabas ni Vice President Sara Duterte sa mga pinaggagawa, sa mga nangyari sa buong 3 taon ng Administrasyong Marcos. Ito po ay isang interview ng Banateros nila Banat Bay at Boss Dada sa ating future president na si Vice President Sara Duterte. At dito matutunghayan natin kung gaano kagrabe at kademonyo ang yung mga ginagawa ng administrasyon. At dito rin na bulgar yung mga matagal na nating mga katanungan na mga pinagtatakahan kung bakit nga ba ginagawa nila ito kay Vice President Sara Duterte. So syempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na i-like and share ang channel na ito. Etong Ibalik ang Tapang at Malasakit. Subscribe niyo po ang YouTube channel at ang Facebook page, at pakidamay na rin po ang aking TikTok account na Jay Guevara at ang aking Facebook page na JG Banateros. Alam niyo, habang pinapanood ko to, sabi ko, putang ina, grabe. Grabing mga pasabog dito. Yung tipong mapapasabi ka lang na, yun pala yung nangyari. So, wag na natin patagalin to at eto po, panoorin na po natin. Kasi kung maalala ninyo, noong nagbukas sila ng hearings in aid kuno of legislation sa Committee on Governance ng House of Representatives, makikita nyo doon, noong unang-unang hearing, nandoon ako. Para sumagot, nagbigay ako ng opening speech. Sinabi ko sa kanila na ito ay fishing expedition sa kawalan ninyo ng ebidensya sa paggamit ng confidential funds. Tapos, ginawa nilang malaking issue yung hindi ko pag-oath. Hindi malaking issue yon dahil nakalagay sa rules nila at binasa ko paulit-ulit yung rules ng House of Representatives. Kinonsulta ko pa ang isang abogado, 2 kami nag-usap. Sabi ko, nakalagay dito, witness lang ang mag-oath. Ang resource persons ay hindi kailangan mag-oath. Pwede kang mag-cooperate, pwede kang sumagot, pwede kang magsalita, pero hindi mo kailangan mag-oath. So yun yung pinaglalaban ko doon. Kasi may rules kayo, sundin naman natin kung ano yung rules ng House of Representatives. Pero gusto talaga nila mag-oath ako, umupo ako doon, at kahit ni isang tanong, wala silang ibinigay sa akin. Bakit? Napapansin ko na lahat ng tanong nila doon na sa ibang resource persons. So nagpaalam ako kasi sinasayang nila yung oras ko doon eh. So nagpaalam ako sa chairman ng chairperson Grabe, ng no? Committee on Good Governance. At sinabi ko, alis na ako. Maayos naman siyang nagsabi na, okay, sige, alis ka na. Ni-release niya ako, pinaalis niya ako, nagpaalam ako maayos. Kung yung pangalawa, kung maalala ninyo, pangalawang pagpunta ko doon, ay nandoon ako para umappear ulit sa kanilang hearing. At umupo ako doon at sinamahan ko yung mga Office of the Vice President personnel na nagdesisyon na pumunta sa hearings. Tapos, syempre, walang dumidepensa doon sa mga kasamahan ko sa OVP. Ang nangyayari kasi kapag ordinaryo ka na empleyado ng gobyerno o ordinaryo ka na mamamayan, hindi ka pwedeng magsalita doon na ikaw yung tama. Lagi yung congressman
yung tama at hindi ka na Tsaka obvious naman, ginagawa nila yan ngayon. magsalita kapag sinabi nilang hindi ka na pwede magsalita. So sinabi ko sa kanila na walang dumidepensa sa Office of the Vice President. So hinamon nila ako. Sabi nila, o sige, pagsalitain ka namin kapag nag-oath ka. So nag-oath ako. Noong nag-oath ako, pinaupo nila ako balik, tapos wala na naman silang tanong. Kahit isang tanong. Gago, nanggagago, Noong no? nag-collapse na yung isang kasamahan namin, si Acosta, doon ako nagpaalam ulit. Sabi ko, alis na ako. Kasi kailangan ko puntahan sa hospital yung kasama ko. Pumayag naman sila na umalis ako, na wala silang kahit isang tanong. Ang totoo niyan, wala silang maitanong sa akin kasi hindi handa yung script nila Bang! sa mga Yun na tanong. nga. Yun na nga yun. Kung makikita nyo sa mga hearings nila, may binabasa yan sila na script. At yung script na yon, gawa yon ng abogado. Kasi nga, isa siyang fishing expedition for evidence. Naghahanap sila ng kung ano Scripted yung pala pwede talaga nilang gawing ebidensya. Kaya sila nagbabasa. Kapag wala doon, hindi nila masabi. Grabe. Kasi Oh, lahat buhay pa si yan, Ako. nakikita nyo, binabasa lang nila. Base sa kung ano yung sinabi ng abogado na itanong ninyo. Kasi ito yung kailangan namin na ebidensya. Na ito din yung sinasabi ko lagi sa lahat ng abogado. Hindi ka pwedeng magbukas ng in aid of legislation, tapos gagamitin mo yung kapangyarihan ng committee na yon para ka kumuha ng ebidensya at sasabihin mo, ay, ito yung kamalian. Tama. Nakikita na namin. Hindi pwede yun. So, yun yung sinasabi ko na, na hindi totoo, na hindi ako pumunta, hindi ako sumagot, nandun ako 2 beses, wala ni isang tanong sa akin. Kasi, hindi sila handa na magtanong sa akin. Wala ako sa script na binabasa nila. Pangalawa, Pero ang galing ng sistema nila, no? Kasi nakalista na eh. So ibig sabihin, pag sinampahan ng kaso si BP Sara, nakalista na. Kung halimbawa magkamali si BP Sara dun sa mga katanungan, ba, ang lupit nyo ha? Kupal! kahit pa man na alam ko na fishing expedition yon ng ebidensya, nandun pa rin ako. Umupo pa rin ako, nagpakita pa rin ako sa kanila para makita ng taong bayan na pumunta ang Vice President. Pero kasi, mahaba yung timeline ng mga pangyayari para ko masabi sa inyo at para maipakita ko sa inyo kung paano nila dinevelop yung impeachment at yung mga sinasabi nilang ebidensya nila. So kung okay lang sa inyo, simulan ko siya sa Yan. May 11, Yan na. 2023. Ito yung pinakaunang binanggit ng Makabayan Block ang confidential funds. Sabi nila, kapag daw ako ay naging NTF-ELCAC Vice Chair, ay makakahawak daw ako or makakakontrol daw ako ng mas marami pang confidential Tatlong funds. hudas, oh. So, as early as May 11, 2023, nakikita nyo may script na sila. Bakit ba ayaw ako ng Makabayan? So, Siyempre. explain ko lang sa inyo. Ayan Kasi na, sa ayan na. trabaho ko doon sa Davao City bilang mayor noon, yung programa namin na Peace 911, yung programa na nagtapos sa insurhensiya doon sa Paquibato District ng Davao City, tinarget talaga namin yung mga party list groups na alam namin at may ebidensya siya na meron silang linked sa CPP, NPA, NDF. Nako. At ito yung Makabayan Block. Nako. Sasabihin man nilang Patay. red tagging yan, hindi totoo. May ebidensya na merong mga Naku. members, ang mga Makabayan Block, na galing sa kanila papunta sa NPA. Minsan nga,
marami ang nagsasabi, yung mga dating rebelde, na-recruit sila galing doon sa Makabayan block ng mga party list groups. No. So sumunod nun ay August 8, 2023. Sinabi na ni Franz Castro, sabi niya, OVP's 500 million in confidential funds should be realigned to PCG. So nung sinabi niya yon, napaisip ako, sabi ko, ang Makabayan block, friendly sila sa administration. 'Di ba? Hindi naman sila Makabayan block, wala sa kanila yung prinsipyo ngayon ng korupsyon ng administration eh. Hindi nila nilalabanan 'yon. Tama naman. So nung nakita ko na nagsalita si Franz Castro kontra sa isang cabinet secretary, sa isang kaalyado ng administrasyon, naisip ko, may go signal ito na kalabanin niya yung dalawang opisina. Para pagmukhain... So merong nagsabi sa kanya na okay lang atakihin mo yung cabinet secretary namin at yung kaalyado namin. Oo, para pagmukhain na na patas sila. Yun talaga yung yun talaga yung ginagawa nila para pagmukhain patas sila. So doon ko unang nakita, sabi ko papakialaman nila yung budget. Sumunod noon, nung August 24, 2023, makikita ninyo sa timeline, nagsabi na sila, kailangan investigahan yung 125 million na confidential funds. Sumunod noon, August 25, one day after, sinabi nila, may impeachment complaint kami kay Inday Sara sa confidential funds. Sumunod noon, August 26, 2023, sinabi ni Franz Castro, premature yung impeachment complaint. Kasi, babalik tayo, walang ebidensya ng pagkakamali. Walang ebidensya ng korupsyon. Wala silang makitang mali sa paggamit ng pera. Sumunod noon, August 29, 2023, Makabayan Block vows to question Sara Duterte over confidential fund use. So makita mo na dito, naghahanda sila para sa budget hearing at yung mga tanong nila doon. Pagkatapos nito, makikita nyo, September 4, 2023, Makabayan Block, why 2.3 billion ang budget? Bakit daw 2.3 billion ang budget ng Office of the Vice President? Nung nag-appear si Franz Castro sa hearing ng Commission on Audit, sumunod na araw nun, September, or a few days after, September 14, lumabas yung unang-unang Audit Observation Memorandum sa confidential funds ng Office of the Vice President. So makita mo yung timeline. Binuksan nila yung usapan ng confidential funds. Pagkatapos, kinestyon nila bakit may confidential funds. Ngayon, dahil sabi niya, still premature. Nagsalita sila sa hearing ng COA at yung COA naman nagbigay ng AOM. Ito muna ma'am, question muna tayo. Doon muna tayo sa first part. Yan. Kasi tila, lahat ng galaw ng impeachment ay from Makabayan Block. Or from these left-leaning Congress or representatives. Pero may part din kasi na lumabas na picture na si Romualdez nakikipag-meeting sa kanila. Do you think na dun meron partisipasyon si Romualdez at inutusan sila? Yan. Oo. Totoo yan. Yun. Kasi makukuha mo yan sa sinabi sa privilege speech ni Senator Francis Escudero na si Martin Romualdez ang mastermind. Utang ina, no? So talagang grabe talaga si Martin Romualdez. Para lang makuha niya yung kagustuhan niya na maging presidente, kahit yung mga hudas, demonyo sa bansa natin, gagawin niyang galamay para lang pabagsakin si VP Sara. Hindi. Ng lahat. Kung maalala ninyo, noong nakaraang taon, September
September 29, 2025, nagsalita si Senator Escudero at sinabi niya yon. At tama ka, kasi pagkatapos nung AOM ng COA sa OVP, September 14 yon, nagsalita na si Stella Kimbo. Dito nanggagaling yung narrative na inubos ng 11 days. Si Stella Kimbo na yon, hindi na ito kaparte ng Makabayan Bloc. Kaparte na ito ng grupo ni Martin Romualdez. Ayan na yung let's stick to the plan. Yan na yun. Yung let's stick to the plan, yun yung kulang pa yung kulang pa yung kanilang ebidensya. So ang ginawa nila, tatanungin natin sa budget hearing yung confidential funds. Na sinasabi naman namin na kung maaalala nyo, mag-isa akong pumunta doon, hindi ko pinasama yung mga tiga Office of the Vice President. Kasi may nagsabi na sa akin galing sa House of Representatives. Sabi niya, mapapahiya yung opisina ninyo. No. Sabi ko, okay, sige. Sabi ko sa mga kasamahan ko sa OVP, sabi ko, papahiyain tayo So sabi ko, wag na kayong pumunta. Kasi mga ordinaryong empleyado ito, hindi naman itong mga politiko, wala silang power at all. Tapos aatakihin sila, syempre, ng publiko, di ba? Kahit hindi totoo yung mga akusasyon. So sinasabi ko doon sa So budget concerned hearing, pa pala. wala kaming So concerned pa pala si BP Sara sa mga punyetang yan. Tama, Request may punto naman si BP Sara dun confidential funds. Pero bakit kayo nagtatanong tungkol sa confidential funds? Dalawang tanong lang doon ang hindi confidential funds. Lahat yun, puro confidential funds na wala naman sa budget proposal ang confidential funds. So, makikita mo, nagsalita na si Kimbo. Dito nanggaling yung narrative na, inubos ang pera, nilustay ang pera na 11 araw, 11 days. So, dyan nagsimula yon. Tapos, sumunod na yung September 25, 2023. Yan na yung sinasabi ko sa inyo. May kinalaman si Martin Romualdez dahil yung Makabayan Bloc nakipag-meeting sa kanya, sa opisina niya. Nag-meeting kami, sila naman yung nagsabi publicly. Nag-meeting kami patungkol sa confidential funds. So, dun na semento yung partnership, kumbaga, ni Martin Romualdez at nung Makabayan Bloc. Na, kung makikita ninyo, pagkatapos ng September 25, lumabas, October 3, 2023, ang pangalawang AOM ng Commission on Audit. Kasi, paniwala ko, yung unang AOM, nakita ng Commission on Audit, wala tayong makukuhang ebidensya dito. Dadagdagan natin yung AOM. Gagawin nating papahirapan natin sila na mag-comply ng documents. Bigay tayo ng isa pang AOM para may makuha tayong ebidensya. Ma'am, pwede natin explain ko ano yung AOM sa mga hindi Okay. nakakaalam po Yes. ng AOM. Opo. Ang AOM ay ito yung Audit Observation Memorandum. Na kung makikita nyo sa Office of the Vice President, lahat ng AOM namin, nasasagot namin. Kaya namin nakukuha yung unmodified opinion. Kasi wala naman kasi talaga kaming ginawang katiwalian. Nagtrabaho lang kami ng maayos sa Office of the Vice President. So ito yung binibigay nila ng Commission on Audit kapag meron silang mga tanong sa budget ng loob ng isang opisina. Tapos ikaw naman na doon sa OVP, sasagot ka. Ito yon, yung tanong mo, ito yung sagot niyan. Ito yung sagot. Pero makikita nyo dito, nasagot namin lahat. Meron kaming notice of dismissal sa timeline. Makikita nyo rin kung kailan lumabas yung notice of dismissal. So nag-meeting sila. Martin Romualdez, Makabayan. 8 days after, lumabas ang pangalawang AOM.
Noong, syempre alam ko na na impeachment ito. Kasi lahat ng mga tao sa loob ng House of Representatives, naririnig naman nila yung usapan sa loob eh. Tsaka yung mga tiga Mindanao, nagkukwentuhan yan. So merong isang tiga Mindanao na nirecruit siya. Sabi sa kanya, uy, dito tayo, Martin Romualdez for President. Aba, Tapos, ang aga nyo ha? sabi nung kinausap, sabi niya, kasi yung kumausap sa kanya, isang congressman din na tiga Mindanao. Sabi niya, paano si Sara? Si Sara yung kandidato. Tapos sabi niya, wala na yan si Sara. Sabi niya, i-impeach nila yan. So doon ko unang na-confirm. Itong ginagawa lahat, makikita mo sa pronouncements ng Makabayan, impeachment. Sa kanila nang galing una yun. Tapos confirm ko sa recruitment nila sa Martin Romualdez for President doon sa Ayos. Mindanao. Anong year to? 2023. Matindi. After yung manalo. Kasi kung makita nyo sa mga sumusunod na budget, nandun yung AKAP, AIX, tupad na pinamimigay nila sa Kaya pala ginawa din yun. At kaya pala kada mamimigay ng ayuda, nang dahil kay Speaker, may APA, may AIX. Dahil kay Speaker, may tupad. bagong Pilipinas caravan nila. Kasi iniisip siguro nila, yun yung paraan kung ito yung vehicle, kumbaga, sasakyan niya papunta sa presidency. Yung pamimigay ng pera kung saan-saan. Na hanggang ngayon, by the way, walang tumingin kung totoo nga ba yung mga recipients doon sa AIX at sa TUPAD at sa AKAP na nilabas na pera ng gobyerno. So parang sinasabi niyo po pala yung nauna yung idea na impeachment bago maghanap tayo ng ebidensya. Yes. So hindi yung, di ba, pag may kaso ka, titingnan muna kung anong nangyari, tsaka kakasuhan. Dito, nauna yung impeach natin, hanap tayo ngayon ng ebidensya. Ganun Yun talagang parang tanim bala. Nagtanim muna sila. Nung nakapagtanim sila, tsaka nila inimbestigahan. Siyempre, wala na nga naman talagang para sa kanila, walang kawala kasi nandun na yung mismong yung tinanim nila eh. So, sa madaling salita, alam na nila na may lalabas na ganyan kasi tinaniman na agad nila. Ang galing mo. Upal talaga, no? yung makikita mo sa timeline nila, sa lahat ng mga sinabi nila, makikita mo siya. Nilatag kasi namin lahat eh. Paano ba ito nagsimula? Saan ba ito nagsimula? So, makikita mo doon, lalong-lalo na sa word na still premature. Pero itong People's Initiative na lumutang din noon, kakambal nitong pagbibigay nila ng mga ayuda. Oo, kasi kung maalala ninyo, nasa kabinete pa ako noon. So, ang gusto talaga nila is Martin Romualdez for President para susunod siya kay BBM. Nasa kabinete pa ako noon. So, hindi nila ako maatake ng diretsahan. Ang ginawa nila, nag-People's Planado pala Initiative talaga. sila. Kasi ito daw yung charter change na sinasabi. Ang gusto nila doon, baguhin ang botohan ng Senate at ng House para mas madali maka-amenda ng Constitution. Kaso sumabog ito, di ba? Kasi nagalit yung mga tao. Pinapapirma sila, tapos binabayaran yung pirma. Tapos minsan naman, pinapapirma sila, tapos sinasabi na, uy, ibibigay sa'yo AIX TUPAD. Tapos hindi binigay sa mga tao. Kaya sumabog yung People's Initiative nila, namatay siya. At meron akong confirmation na alam ni BBM yung charter change. So kung makikita ninyo, dito sa timeline, nandun na tayo sa AOM, October 3. Noong November, kung maalala ninyo, November 2023, paalis siya papuntang United States para sa APEC.
Bago siya umalis, one day before, tinawagan ko si Senator Amy Marcos. Sabi ko sa kanya, samahan mo naman ako kasi kailangan ko kausapin si BBM. Kailangan ko isama si Senator Amy dahil hindi ko kaibigan si BBM. Katrabaho ko lang siya. Presidente ito lang na. siya para Gandang sa akin. malaman to. Si Senator Amy, maayos kausap na tao. So, tsaka kapatid niya. So, nandun kami. Kinonfront ako diretso si BBM. Sabi ko sa kanya, bakit merong pagpaplano ng impeachment sa House of Representatives sa akin? Oh, tapos sabi niya, alam niyo si BBM, nag-English yan eh. Tapos sabi niya, oh, that's not true. Ganyan. That's not true, there's nothing like that. Ganyan siya. Tapos, Panggap yan. natigil yung denial niya kasi sa sobrang daldal niya, lumabas sa bibig niya na ang prioridad daw is charter change. So nung narinig ni Senator Amy yung charter change, nag-react siya. Sabi niya, sa dami-dami ng problema ng ating bansa, bakit naging charter change na ang prioridad? Tapos sabi niya, no, this will be for the country because it's all about the economic provisions, ganyan. So sabi ni Senator Amy sa kanya na parang tipong, hindi yan economic provisions eh. Kasi pag binuksan mo yung amendments ng Constitution, bubuksan mo lahat yun. Hindi mo pwedeng sabihin na ay ito lang, economic provisions lang. Kasama na dun yung political. Doon kasi unang diniscuss na tatanggalin ang opisina ng Vice President at papahabain yung terms ng members of the House of Representatives. So more than 3 years na yung isang termino. So dun yun, na-confirm ko na alam ni BBM yung ginagawa, bilihan ng signature sa People's Initiative. Doon sa discussion namin kasama si Senator Amy Marcos. November of 2023 yun. Kung makikita nyo sa pag-alis niya, nandoon ako, bago siya umakyat sa hagdanan, lumapit siya sa akin. May binulong siya sa akin. Alam niyo si BBM kasi mahilig magmumble, yung ganon, na hindi mo siya maiintindihan. Meron lang siyang clear words, iilan. At yun lang yung ma-pick up mo sa sinabi niya. True. Nung lumapit siya sa akin, yun nasa hagdanan yun na siya, may sinabi niya sa akin, Yung parte na nagtantrum si Ma'am Shitars. Yung parte na hindi niya pinansin si BP Sara. Eto na ata yun. Lupit ah. don't worry, I'll take care of you. So parang nagulat ako na parang nagsinungaling ka kagabi na hindi mo alam ang impeachment. Kasi bakit ka naman magsasabi ng I'll take care of you? 'Di ba? Ang tagal namin nagsama sa kampanya. Halos mamatay-matay na kami sa init, sa dehydration, sa pagod. Hindi man nagsabi yan ng I'll take care of you? Tapos bigla, meron akong kinompronta sa'yo na usapang impeachment sa House of Representatives. Kaya pala na-budget ka din kay Ma'am Shitars, BP. Kasi nagselos. I'll take care of you. Ay narinig ni Ma'am Shitars, puta na selos. Sabi ni Ma'am Shitars, bad shot ka sa akin. Ibubulong mo sa akin bago ka umalis, I'll take care of you. Why do you need to take care of me? You know something. Diba? Huling-huli kasi mga lalaki sa mga ano eh. Oo nga. Sa mga pambobola eh. Sa kanya po kayo tumingin. Pero I'll take care of you. Sinabi niya yun. So, ano dating sa'yo nun? Nung sinabi niya yun? Kung ikino-connect mo ito na meron siyang alam. Kasi never siya nagsabi sa akin na I'll take care of you. Never. Simula nung nagkita kami, pinakaunang pagkikita namin, na para mag-discuss ng pagtakbo namin, ng unity team, doon sa kampanya. Wala, yan siya sinabi. Hanggang ano na yon, November 2023 na yon, first time mo magsasabi na I'll take care of you after kita kinonfront na pinagpaplanuhan yung impeachment ko dyan sa loob ng House of Representatives. So do you think na si Romualdez na nagpaplano, then here comes Marcos, sasabihin niya,
akong bahala sa'yo, huwag kang mag-alala. Or I will take care of you. Or kasama siya doon sa plano ng impeachment. Kasama siya doon. Kasi, bakit mo Grabe, naman no? i-deny tapos sasabihin mo, I'll take care of you? Hindi niya siguro kasi naisip na mahuhuli yung pagsisinungaling niya by his words the next day. I'll take care of you. Don't worry, I'll take care of you. Why should I be worried? Diba? So, ibig sabihin, yung worry na nire-refer niya, yan yung binuksan ko na konfrontasyon. Bakit may impeachment? So ang dating, parang dahil nabisto mo na, huwag ka mag-alala, relax ka lang. Parang ganun ba yung dating sa'yo? Oh, akong bahala sa'yo. Diba? I'll take care of you. Akong bahala sa'yo. O siya nga talaga bahala kasi siya naman direktor ng lahat ng mga bagay na ito. Boom! So, tutuloy ko yung timeline. Malayo pa tayo Balik tayo dun sa timeline. Ilang pages pa ito. So, ayun. So, December. Di ba maalala nyo, December, tinanggal yung budget ng Office of the Vice President. Wala na kaming yung sabi ni Franz Castro, bakit 2.3 billion? Pagdating ng December, paglabas ng budget, approximately 700 million na lang yung OVP budget. Nalaman niya na nasa Davao ako. Pumunta siya sa Davao, si BBM. Tapos, akala ko ang pag-uusapan namin ay yung pagtanggal ng budget ng OVP. Nung nakumakain na kami, walang sinasabi. Puro walang kwentang usapan na hindi mo alam saan papunta yung biglang ang pag-uusapan, rice fields, sa susunod yung swahe na kinakain. Ganun, okay, sige. Parang ako, uuwi na tayo, sayang yung oras natin dito. So, kumakain sila. Tapos, yung palabas na kami sa restaurant doon sa Davao City, eto na naman siya, yung kanyang pagbubulong na mumbling niya, na hindi mo alam kung takot ba itong magsalita, ayaw niyang magsalita, hindi siya makapagsalita. Di alam nyo, yung mga ganyang tao, sa totoo si may kilala akong ganyan eh. Ano yan, para lang wag ma-expose yung plano mo laban dun sa kinakausap mo na yun. Gagawa ka ng paraan para, yung parang bula-bulahin mo siya. Parang parang nilalason mo yung isip niya. Lalo't siguro nahalata ni BBM na nahahalata ni BP Sara yung plano nila. Ngayon ito si BBM, si bulong-bulong ng kung ano-ano. May ganyan na tao para lang maiba. Halimbawa ako. Pinag-uusapan ako ni Banat Bay at ni Boss Dada na tanang gwapo nito ni Jay. Ang gwapo ni Jay. Parang nasasapawan na tayo sa kagwapuhan ni Jay Guevara. So ako, so sila parang nahalata nila, pinag-uusapan, parang nahalata na kung ano yung plano. Diba? May planong ginawa. So yung dalawa parang uy, kamusta ka na? Parang bait-baitan effect. Sa madaling salita kaplastikan. Yun. Natatakot siyang mahuli siya sa pagsisinungaling niya. Ganun siya. Tapos sabi niya, ang nakuha ko lang sa sinabi niya, mag-ingat ka. Tuturuan ka namin. So ito na naman tayo. Mag-ingat ka. Bakit ako mag-iingat? Yung tuturuan ka namin, yun ang hindi ko maintindihan talaga hanggang ngayon. Tuturuan ka namin ng leksyon? Kasi ganun yun eh. Tuturuan kay ma'am na kung ano yung isasagot, tapos ikakapahamak nyo. Baka tuturuan kayo ng mga bagay na ginagawa nila na hindi nyo ginagawa. Hindi ma'am, pero na-observe ko doon sa sinabi nyo kanina, si Franz Castro na naman ang nagkomento doon sa budget nyo na bilyon. Tapos biglang bumaba. So parang nasusunod ba sa administrasyon na to itong mga makakaliwa, itong mga kakampi ng CPP, NPA, NDF? Parang ganun. Pagdating sa Duterte, nagsasama-sama sila ngayon pagdating kontra Duterte. Naiintindihan ko ang Makabayan Block kasi sabi ko nga sa inyo, may programa kami doon
na tinapos talaga namin yung insurgency. Kasali sila sa kasali sila. Wala yung stronghold nila sa Davao City, yung Paquibato District. Kasali sila doon sa mga surveillance, inimbestigahan, tiningnan kung saan sila pumapasok na mga lugar sa Davao City, ano yung sinasabi nila sa mga tao, ano yung parang pag-poison ng utak ng mga tao. Ganun yung naiintindihan ko, Makabayan Black. Paano ba sila mag-operate sa Davao? Lalong-lalo na itong party list nila, yung ACT teachers. Oo, ang Makabayan kasi, 'di ba, is Bayan Muna, Anak Pawis, Gabriela, Kabataan, tsaka ACT teachers. Ang malakas sa Davao ay noon, nung nandyan pa yung mga leaders nila, Bayan Muna, Anak Pawis, tsaka Gabriela. Yan yung malakas sa Davao noon. Paano sila? Pumupunta sila sa mga depressed areas. Yung mga tao ba na madali mo makumbinsi? Kasi panghahawakan na lang nila kung ano-ano ang any kind of hope na makita nila na tanggal sa kanila sa kahirapan. Doon sila pumupunta. Mga indigenous peoples, tribes, sa mga low-income families, sa mga informal settlers. Kasi kadalasan yan din Katulad, may kita niyan sa mga sample, yung mga charity vlogger. Ako, charity vlogger din ako. Pero iba-iba kami May mga may mga tao kasi talaga na ayaw magpa-vlog or maniwala sa mga ganyan-ganyan. So hindi ko naman sinasabing tanga sila or kulang sila sa pero sila madaling maniwala sa mga pangako. Kadalasan yan talaga yung target ng mga makakaliwa kasi nga syempre sabihan ka ba naman na eto sa probinsya namin ganito yung sinasabi ng mga makakaliwa. Sama ka sa grupo namin, paglaban natin ng tama. Pag-aaralin ko ang mga anak mo, halimbawa kung may anak yun, ako bahala sa pamilya mo, kami bahala sa pamilya mo. Tapos yung pamilya niyan, pupondohan yan bago ka kunin. Iiwanan niya ng isang sakong bigas, groceries, pera, tapos yun na. Yun na yun. Gagawin nila yun. Yun ang una nila. Kaya yung iba nahihikayat. Parang madaling salita trabaho na. Para sa mga ibang mga kababayan natin na madali nilang mapaniwala sa mga ganyang larangan. Kaya nilang tinatarget yan. Kaya nga, sige, baka sabihin nyo, bakit yung mga estudyante? Iba naman yung strategy nila sa mga estudyante. Iba yung strategy nila dun. Iba yung strategy nila dun. Hindi ko lang maikwento kasi wala naman akong experience dun. Pero iba ang strategy nila sa mga estudyante. Bakit nila nare-recruit? At napapaniwala sa mga sinasabi nila. At iba din doon sa mga probinsya at sa mga kasuluk-sulukan. Yan. Kadalasan kasi hindi rin napupuntahan ng gobyerno yan. So, hindi naaabot ng gobyerno. So, bibihira silang mapuntahan. Ito ang matyaga magpunta itong mga makakaliwa. At doon, i-brainwash na nila yung mga tao hanggang sa mapaniwala na nila. Mind conditioning o mind condition. Dito sila nagre-recruit ng mga kasamahan nila. Pag na-recruit nila, saan po nila dadalhin ito? Yan na. Sa Davao City, kasi ganito, pag meron kaming nakukuha or nakakausap, hindi sila tiga Davao City doon sila nakuha sa Davao Oriental. Lagi yan. Davao Oriental, Compostela Valley, or as far as Surigao del Norte, tsaka itong kapitbahay namin, Agusan. Diyan sila nare-recruit, nadadala sila sa Davao. Kasi pala, sa kanila, palitan, hindi ka nag-ooperate doon kung saan ka galing. So, galing kang Davao Oriental, dadalhin ka sa Davao City. So, ganun ito yung sa mga armadong grupo nila sa NPA. So, ang nagre-recruit before sa inyo, itong mga party list, tapos isasali nila dito sa teroristang grupo na NPA. Oo. Pero hindi mo kaagad makita yon kasi hindi lahat Hindi lahat ng nire-recruit nila ay umaakyat ng bundok.
So ang makikita mo lang, karamihan mukhang matitino. Kasi hindi sila kasama ng NPA. Yung legitimate na mga advocacies nila, pro-women, yung mga ganon sila, kunwari Gabriela. Pero yung iba doon, dahan-dahan ng hinihila papunta sa bundok. Kaya may makikita kayo ng mga namatay sa military operations na nagtataka na lang kayo na wala. Sumali ng Kabataan Party List, sumali ng Gabriela na wala. Tapos nakita na lang patay na sa military operations. Kasi yun yung mga ni-recruit galing doon sa, kumbaga, tinatawag nilang legitimate organization namin. Galit sila kasi hindi ko pinapayagan yung ganun. Galit sila kasi hindi mo talaga ako madala na pwedeng sabihin mo na lang tulad ng ibang mayor na tumahimik ka na lang or takutin tulad ng ibang mayor na parang, hindi ka mananalo dito sa lugar namin kung hindi ka magbabayad. Sa akin, hindi. Okay na matalo ako. Hindi lang ako sasama sa kausa, sa cause ninyo. Pero bilang mayor ng Davao City, gaano kayo kakritikal? Hindi ng ginagawang pananabutahin ng mga makakaliwa sa mga kababayan natin, no? Grabe. Kaya dapat talagang mawala yan, eh. Dito sa mga sa mga organisasyon na to. Critical ako pagdating sa recruitment nila sa mga tao papunta sa pagiging NPA. Pero sa kanilang freedom of speech, hindi ko yan kailanman pinakialaman. Pinapabayaan ko sila magsalita, magprotesta, at kung mag-rally, magprograma sa Davao City. Walang makakapagsabi sa kanila na pinigilan kami. So hindi naman pala sila... Doon lang ako nagre-respeto sa freedom of speech. Labas doon yung mga illegal na ginagawa nila bilang isang terrorist organization ng mga NPA. Hindi talaga ako tumatahimik. So ibig sabihin naging magaang pa pala sa kanila si BP Sara. Kahit alam ni BP Sara na ganyan sila, hinayaan sila magsalita kasi nga freedom of speech yun, karapatan nating lahat yun. Pero, pagdating dun sa mga recruitment, sa mga, katulad yan, yung may mga nakita nga tayo, mga estudyante. So, biglang mawawala yun. Yung pala, dadalhin na dun sa bundok at makikita na lang natin ulit kung kailang patay na kapag na-enkwentro na nila yung mga sundalwa natin. Grabe, ang tindi. Pang demonyo, no? Pero mo gagamit ka, kademonyoan yan, mga banateros. Gagamit ka ng tao. Para sa kagustuhan mo. Buhay ang ipapalit nun. I-brainwash mo yung tao para maniwala sa'yo. Para ipaglaban ng tao na yon yung gusto mong ipaglaban. Ang masama nga dun, wala naman talaga silang pinaglalaban, eh. Dito, totoo. Yan ang masama dun, wala silang pinaglalaban. Ako nung bata ako, gusto kong mag-MPA. Pangarap ko yan, totoo. Pangarap ko yan, mag-NPA. Maging makakaliwa. Pangarap ko yan. Pero nung bandang huli na palaki ako na at nagkakaisip ako na putay na papangit yung sistema nila. At hanggang ngayon, sobrang pangit. Hindi na paglaban to sa Biruin mo, paglaban ba sa sa korupsyon? Ang ginagawa nila, hindi. Kakampi nga nila mismo yung mastermind ng mga korupsyon, eh. 'Di ba? So, ibig sabihin, napakapangit na talaga ng ginagawa ng mga yan. Kaya kailangan talaga mawala yan. At alam naman natin kung sino sumugpo niyan. Si BP Sara, si Pangulong Duterte, at si Pastor Apollo Quiboloy. At noon pa man, diba, nakita niyo yan, na binigyan pa nga ng pwesto ni Pangulong Duterte yan sa gobyerno noon, yung mga makakaliwa. Pero sinuwag pa rin siya. Kasi nga may kagustuhan, may ambisyon na gustong makuha. Diba? Kaya nung lumaban na etong si Pastor, si Pangulong Duterte at si BP Sara, kaya sobrang galit na galit sila, lintik ang galit nila. Malaki din kasi pinopondo ng mga yan. Katulad yan, sinabi ni BP Sara na pag mayor ka, tatakbo ka, sasabihan ka nila, hindi ka mananalo sa amin.
Hindi ka mananalo dito sa amin. Wala kang parang babayaran mo muna kami. Or parang gagawin mo muna kaming bossing. Kailangan sumunod ka sa mga kagustuhan namin kung gusto mong manalo dito sa lugar namin. Hindi, no? So talagang palang ugat malalim na. Ika nga, Sa Makabayan, malalim. Oo, yes. sa Makabayan. Kaya ito ang pumayag ng kay Martin na kayo ay pa-impeach. Hanggang ngayon, sila pa rin ang namumuno sa impeachment ninyo. Yes, kung makikita nyo, meron silang endorsement. And when ng you were impeachment. mayor, masasabi mo ba na yung confidential funds mo noon nagamit dito? Merong portion, hindi lang kasi sa terrorism ginagamit ang confidential funds eh. Ang confidential funds, lahat ng national security issues na kailangan ayusin ng gobyerno ay ginagamitan ng confidential funds. So ang terrorism, isa lang yon. Ang insurgency, isa lang yon. Sa kadami-dami ng national security issues. And how important na hindi lumabas into open yung kung paano ginagamit yung mga confidential funds na yan? Unang-una may batas. Yan yung sinasabi namin noon din sa kanila. Hindi natin pwede pag-usapan kasi may batas. Kaya nga confidential ang tawag dyan eh. Confidential yan, hindi dahil may anomalya dyan or merong hocus-pocus dyan. Confidential yan kasi pinoprotektahan niya yung buhay ng mga tao na nandoon sa organization, intelligence operations. Buhay ang pinoprotektahan dyan. So hindi ito limited, Hindi ito limited, VP, sa anti-insurgency lang. Hindi. Kasama dito pati peace and order. Yes, oo. Broad kasi ang peace and order, 'di ba? Pero lahat ng components at problems sa issues sa peace and order kasama 'yon. Sa local, Ganda ni VP Sara, nadi-discuss nyo yan sa City Peace and Order Council. Pagdating naman sa region, nadi-discuss yan sa Regional City Peace and Order, Regional Peace and Order Council sa ARPO. So madami yan. Madaming issues dyan na tinatakel ang syudad at ang region. Balikan po natin yung AOM, yung pangalawang AOM. After po nun, ano po ang nangyari? At Yan, sa tingin nyo maganda ba, ginamit ang COA against you? Congress. Ginamit ng House of Representatives. Yan, ng House of Representatives. Makikita mo sa timeline, di ba? Every time nagsasalita sila, lumalabas yung AOM. Meron silang gagawin, nag-meeting with Martin Romualdez, lumabas yung pangalawang AOM. So, ginamit siya ng House of Representatives. So kailan lumabas, VP, yung NDA? Yung notice, yes, yung notice of disallowance, okay, so, dun tayo sa nagsabi siya na ano ba sinabi niya? Hindi, yung isa, yung pangalawa na, yung pumunta siyang Davao. Oo, mag-ingat ka. Yan. Tuturuan ka namin. Yun lang yung nakuha ko sa mumbling niya. Mahilig kasi siyang, makikita niyo sa footage mahilig yan lumapit sa akin at gumaganon, bumubulong. Baka naman di pumambling yung baka ngumumuya lang siya. Actually, parehas. Bibi Sara, baka naman baka ngumunguya ng bubble gram. Bubble gram. Danginang yan, Mahilig siya lumapit sa akin tapos bumubulong-bulong. Ang lupit. Kahit yung asawa niya mahilig din magbulong-bulong, Oo, Napapansin totoo. mo pag, hindi ba? Pero itong dinner nyo na yan or yung inyong nung lumabas kayo, may mga pictures ba kayo dyan o proof na nagkita talaga kayo? Malamang meron yung mga pictures. Wala kasing media doon kaya walang public na photos. Pero maraming photos na galing sa mga private individuals na nandun sa restaurant. Kasi hindi naman pinasara yung restaurant Maraming tao doon. Pero natatandaan niyo, VP, bakit siya nando doon sa Davao? Di ba usually ang presidente, pag pupunta siya sa mga lugar, meron silang inaatinan na something. Alam mo, hindi ko talaga alam, sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit siya lumipad doon sa Davao. Ang akala ko ay meron siya pupuntahan, pero ang sinabi, eto,
sasabihin ko sa inyo pag personal knowledge ko, pag hindi ko, pag chismis lang. Yan ang maganda. Okay. Ang narinig ko, Ito, Auntie Claire, baka, malamang sa malamang gagamitin to ng mga anti-Duterte. Malamang sa malamang gagamitin to ng mga anti-Duterte kung ano-ano yung sasabihin nila dito. Na nagsasalita si BP Sara ng chismis. Nilinaw naman ni BP Sara na kung chismis or sabi-sabi ay tinutumbok niya naman na ito ay sabi-sabi. Wala siyang 100% na katotohanan. So malinaw yan ha. Abangan nyo na si Auntie Claire. Mayroon na namang rebat yan. natulog siya sa bahay ni Anton Lagdameo Nako, that night. kung nagpulburon At ang ba? narinig ko, may away sila Ako. ni asawa niya. Ito atay may black eye. Hindi kaya ito yung time na may black eye si Ma'am Shitars. O kaya yung nabalitaan na pinalo daw ni Ma'am Shitars si Ngagba ng bote ata or baso sa muka. Parang ganun. May nabalitaan tayong ganun, di ba dati? Hindi kaya ito yun. Nag-aaway din pala yung mga adik, no? Ay, yung mag-asawa. Nag-aaway din pala. Ni Lisa. Ito yung time na wala ata si Lisa, pumunta siya abroad. Pak. Ito chismis na lang ha. Hindi ko Chismis na alam lang, kung ha? totoo. Hindi totoo na to. may away sila, hindi ko alam kung totoo saan siya natulog. Okay. Na-outside of Colombo pala si si Hindi PBM. kasi nakakapagtaka lang, di ba? Usually nga, pag pupunta ka sa isang lugar, Ang sarap naman nila mag-away outside of country. Yung isa nag-ibang bansa, yung isa nagdabaw. Announce yan. announce at saka merong event. Pero ito, unannounced, tapos wala namang formal na, parang yun nga, formal na dinner, parang niyaya lang po kayo, hindi ba? Oo, dinner lang yun. Wala Wala po dito kayo siya nagmambol. Wala po kayong pinag-usapan except yung bulong. Doon sa dinner, wala. Doon sa dinner, hindi kasi na ako nakikinig kay BBM kasi hindi ko, basta alam ko lang pinag-usapan yung shrimps, pinag-usapan yung rice field, yun ang Kahit naman maalala sino ko. siguro. Meron pa kasi ibang tao doon sa table eh. Hindi lang kaming dalawa eh. Oo, so meron pang mga ibang tao doon. So kahit naman sino siguro talaga pagkausap mo si BBM, parang tatanga ka lang ganun. Tsaka ito minsan nakakabwisit. Kapag kausap ni Marcos Jr. yung mga Pilipino, putay na English na English. Tapos yung English niya, hirap din intindihin. Hirap ka na nga intindihin yung English. Tapos ganun din siya. So ito po yung unang yugto ng mga pasabog ni Vice President Sara Duterte. At may mga iba pa tayong malalaman. Siyempre sa susunod na video, sobrang haba na ng video natin. Nasa 52 minutes na tayo ng mga banateros, mga kabihay ko. Ano man may ikukomento nyo ho dito sa mga nalalaman or nahuli pala ni BP Sara itong si BBM na talagang hinihila siya pababa. At may mga ebidensya talagang hawak si Pangulong Sara Duterte. Uy, Pangulo. Si BP Sara Duterte laban sa mga demonyo sa gobyerno natin. Yan yung mga abangan natin din, no? So yun, anong pong may kukomento nyo, comment nyo lang nyo sa baba. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat, ingat po kayo palagi, God bless and peace, and bye-bye.